Magandang araw po sa inyo. Ngayong Thursday ng hapon. You know na last week hindi tayo nakagawa dahil sa nasa Love Walk tayo, March, sa Hong Kong. Pero gumawa tayo ron actually. Yes, Special edition ng ating Love Therapy. Pero hindi natin nailagay sa channel natin. Pero nasa channel naman ng UCKG Hong Kong. So, pwede siyang mapanood doon. At napaka-powerful nung pinag-usapan natin patungkol sa ultimatum last week. Ne? Now, nandito kami ni Marge sa church natin sa Philippines. At even here, tayo po ay gagawa ng love therapy kasi napaka-importante nitong aspect na to sa buhay natin. In fact, mamayang gabi, kayo na nandito sa Philippines, sa Cubao, kami yung gagawa ng love therapy dito habang nandito kami. And tutulungan namin kayo, bigay yung message na to na tutulong sa inyong relationships. Okay? At today, ang pag-uusapan natin is may dalawang bagay actually. Una sa mga singles o sa mga couples, na ang tanong na meron tayo is why do many couples never get along? Bakit kaya maraming mga couples ang hindi nagkakasundo? So we're talking about yung mga mag-asawa, Marge. We're talking about yung mga magkakasama na, di ba? Pero they never get along. Laging may issue and sometimes it can end up sa hiwalayan, sa divorce. And as well as, yung pangalawa is why a lot of single people struggle to find a compatible partner. Yung mga single naman na hindi makahanap-hanap ng compatible partner. Hindi simpleng partner, you know. Pwede kang magkaroon ng maraming karelasyon pero hindi mo alam kung sino yung compatible sa'yo. I think isa yan sa mga problema ng maraming single today. Kaya ang dami na nilang napasok na relasyon pero laging mali, laging may problema, right? And yun yung pag-uusapan natin. So both ito sa single, yung mga single, bakit hindi makahanap ng compatible, and bakit may mga couples na hindi nagkakasundo. And like we said, sometimes it end up pa nga in divorce. Ang topic today is about the power of Amen. Power of Amen. Ano ba yung salitang yan? Ang salitang Amen ay nag-a-agree ako. Okay? Agreement. When we say Amen sa prayer, yan ay naging universal word. You know? When we say Amen, anong sinasabi natin? I agree. That's it. Nagkakasundo. Okay? May power sa pagkakasundo. May power sa Amen. And this is even more evident pagdating sa mga relationship. Bakit kaya ganun? Bakit sinasabi natin na merong power yung Amen? Ano ba ang power ng Amen? Sabi sa libro ng Amos, can two walk together unless they are agreed? Pwede bang magsama ang dalawa kung hindi naman sila mag-agree, magkakasundo? Pwede ba? Of course hindi. Marge, imposibleng magsama yung dalawa kung hindi sila nagkakasundo. For example, ang reason kung bakit maraming couples ang hindi masaya sa relationship nila is because hindi sila nagkakasundo. Hindi sila Amen. Ibig sabihin, magkaiba sila ng gustong puntahan. Yun yung tanong ni Amos. Sa ibang version, sabi ron, pwede ba silang maglakad ng magkasama kung nais nilang magpunta sa magkaibang direksyon? At imposible yun. Kasi sa relationship, kailangan meron itong unity na to. Meron itong agreement na to. Minsan, merong mga magkasama, nagsisimula yan sa dating. Minsan iniisip nila na hindi importante kung magkaiba tayo ng mundo. Anong ibig sabihin magkaibang mundo? Magkaiba yung utak, magkaiba yung mga plano. And so, as long as nagmamahalan tayo, sapat na yun. It sounds very romantic.
Yan yung mga kanta na naririnig mo nowadays. Pero yan, hindi gumagana, Marge. Kasi imagine kung tayo mismo, tayong dalawa, magkaiba yung plano natin. Magkaiba yung gusto mo sa gusto. Actually, kaya nga tayo nagsama kasi pareho yung gusto natin. But how many people, they don't take this into consideration and now they are reaping yung bunga ng hindi pagkakasundo. Ito nga yung pinag-uusapan natin is napaka-crucial sa isang relationship na dapat meron kayong really kasunduan kung ano yung gusto nyong maging. Kayo na, for example, nasa isang relationship na kayo na mag-asawa, ito is napaka-importante. Why is that? Kasi kung wala kayong agreement, right? Like for example, kayo na nag-work sa Hong Kong. I'm sure, bago pa lang kayo pumunta sa Hong Kong, right, mag-work, meron na kayong agreement. How long ako mag-i-stay sa work. Pinag-usapan nila. Pinag-usapan. Why is that? Kasi para merong plano. Hindi yung, punta ako sa Hong Kong, sige, bahala ka na. Bahala ako sa sarili ko sa Hong Kong, and then dito, bahala ka rin. Then, yung pagsasamang bilang mag-asawa, wala ng agreement. Actually, hindi sila pwedeng gumawa. Ang magandang relasyon is that anumang desisyon ng dalawa, kailangan pinag-uusapan yun. Yeah, just like for example, sa kaso natin, meron tayong alagang aso, di ba? And then, kailangan namin mag-agree na, okay, the best way is, mag-stay si Chloe sa Hong Kong. So, nagkasundo tayo dun. Hindi isang desisyon na ako gumawa o ikaw gumawa. Kailangan natin pag-usapan, kailangan tayo mag-agree para walang butas sa duda. And ito ay pwede mong i-apply sa maraming bagay. May mga mag-asawa na hindi nagkakasundo sa finances. Yung isa, for example, siguro isa may pangarap. Yung isa may pangarap, magka-negosyo. Yung isa, ang pangarap lang ay, kung may pang-araw-araw lang tayo, okay na yon. So ano yun? Walang agreement doon. So magkakaroon ng problema dyan. O pagtulog as well sa extended family, right? Pwede mo akong tumulong sa family, sa extended family ko, yung mga kapatid, right, ang magulang. Pero, hindi naman nag-agree yung asawa. Then, napakahirap nun. Right? So, kailangan bilang talaga sa mag-asawa, meron itong agreement. And marami yan, sa lahat. Sa pagpapalaki ng anak. Yung isa, siguro, kung magpalaki ng anak, kasi pinalaki siya na ganun, mas tougher. Okay? Mas tougher. Yung isa, mas liberal. And then, paano na yan? Kailangan pagkasunduan yan. Kung papaano, for example, let's say, mag-move on, sa mga pinagdaanan nila. Paano mag-move on? Siguro may mga pinagdaanan sila before, right? And they need to talk about these things. Yang mga bagay na yan ay dapat pag-usapan talaga. Yang mga bagay na yan ay hindi sinasantabi. Ang punto natin ay kapag walang agreement, sigurado napapalya. Okay? Sa mag-asawa, importante na may agreement. Again, sabi nga, can two walk together unless they agree? And itong verse na to is very important, Marge. So, dito pala nga yung sinasabi ng, nagtatanong yung si Amos, right? Yung dalawa ba pwede ba talagang mag-walk, lakad kung hindi sila nag-agree? Imposible. Imposible na, yung taong magkasama and then, iba yung gustong puntahan. Imposible. So, in the same way, sa isang relationship na kapag yung tao ay hindi, yung mag-asawa, di ba, hindi nag-agree, imposible na yung relationship nila is tumagal. Dapat, for example, sa lahat ng gusto nilang abutin, kailangan silang mag-usap. Hindi pwedeng gumawa ng desisyon ng isa, may mga, nung nandun tayo sa Hong Kong, may mga narinig tayo ng mga kaso na bigla na lang nag-decide pumunta sa Poland. Mula sa Hong Kong, pumunta sa Poland, pumunta sa Canada, pumunta sa Ewan, na hindi alam ng asawa niya. Absurd. And maraming relationship na ganyan. That is why last week was special para sa atin kasi meron tayong love walk. Yung love walk na yon nakatulong sa atin na talagang pag-usapan yung dapat pag-usapan. And sabi natin doon sa love walk,
kailangan tong maging habit. You know, dito sa Philippines nagawa nila, di ba? Yeah. Kailangan gawin yan. Pag-usapan yung mga bagay-bagay. Kasi ang relationship ng mag-asawa, kailangan agree yung dalawa. Mag-agree yung dalawa kung may anak, mag-agree yung dalawa kung walang anak, pagdating sa pera, pagdating sa lahat, kailangan pag-usapan, may agree. Now, sa mga singles naman, bakit merong mga single na hindi makahanap ng compatible partner? Yun yung tanong kanina, di ba? It's because of this as well. Merong mga singles na gustong mamuhay mag-isa. Hindi kayang mag-submit. You know, when we say mag-submit, kasi pag nagpakasal ka, you have to understand na ibinibigay mo yung isip, puso, lahat sa papakasalan mo. 100% dapat. Okay? At maraming tao today na hindi kayang gawin yan. Ang tawag doon commitment. Hindi nila kayang pumasok sa commitment. Maraming gusto ng benefit ng mag-asawa, namely, pagdating sa sex. Pero besides this, ayaw nila nung mga commitment na kasama nito. So sex gusto nila. Pero commitment, hindi. Magkasama tayo as long as it benefit me. Meron pang ang iba, Marge. Sinasabi nila sa umpisa pa lang, oras na para magpakasal kasi gusto ko na sumaya ako. Nagpapakasal yung tao para sumaya siya. And this is wrong. Hindi tayo nagpapakasal para sumaya. Nagpapakasal tayo kasi nag-uumapaw yung kaligayahan sa atin at gusto nating i-share yun sa iba. Magpapakasal ako kasi feeling ko lonely ako. No! So, maraming mga single nowadays, hindi alam yung core value na yan pagdating sa relationship. And they end up messing yung buhay nila, messing up yung buhay nila, and messing up yung buhay nung sino mang kaawa-awa nilang magiging kasama. And kaya hindi sila makahanap. It's not about yung compatible, okay? Compatibility. Let us say it's not about this. It's about yung understanding. You need to understand. For example, let us suppose single. Single ako. Willing ba ako na pumasok sa isang relasyon with someone na hindi ready mag-commit ng buhay niya sa akin? Nung kami ni Marge, for example, nagsama, ang hinahanap ko hindi girlfriend. Ang hinahanap ko hindi yung kasama ngayon to test, experience. No. Ang hinahanap ko asawa. Hindi ako papasok sa isang relationship hindi ako magkakaroon ng girlfriend kung yung tao naman hindi wife material. I think you understand yung sinasabi natin. Magiging asawa. Ano yun? Makikipagrelasyon ka lang para lang, may provide yung mga pangailangan. Yeah, para lang girlfriend and so on. Habang buhay. No, ang hinahanap ko asawa, hindi girlfriend. So, yun ang mentality ng isang Christian. Hindi siya papasok sa isang anumang relasyon, single ka na, hindi ka papasok sa isang relasyon kung alam mo na yung tao hindi ready mag-commit. Kasi nakakatakot yan, Marge. Bakit ako papasok sa isang relasyon kung yung tao hindi interesado na maglakad sa parehong direksyon? O iba yung gustong lakaran. Si Abraham mismo, sinabi niya kay Lot, mamili ka. Kung pupunta ka sa kaliwa, kanan ako. Kung sa kanan kaliwa ako, and then, dito ako sa daan na to, so doon ka, dito ako. Bakit? Kasi hindi pwedeng, magkasama kung magkaiba yung direksyon na pupuntahan nila. So, siguro para sa inyo ng mga single, the reason why hindi kayo makahanap ng para sa inyo, it's either because sa umpisa, it could be good kasi ang hinahanap mo ay yung committed na tao. Okay? At hanggat hindi ka nakakahanap ng taong committed, huwag kang magbibigay huwag kang papasok sa relasyon, not even boyfriend, girlfriend. No. Sa umpisa pa lang, nag-uusap kayo, di ba? Right? Sa umpisa, huwag kang pumasok sa status na boyfriend, girlfriend. Kung sa umpisa pa lang, nakikita mo na yung tao ay bonjing. Yung tao ay hindi committed. Huwag kang pumasok. Huwag kang makipagrelasyon sa taong yon. Hindi kita kilala. Bakit? Kasi hindi naman yun yung hinahanap. Pero lang, kung yun yung hinahanap mo. Pero kung ang hinahanap mo serious na relationship, hindi ka papasok sa isang relasyon with someone na hindi committed. Someone na, for example, mga single na patago. May mga sikreto. May mga, nag-uusap sila, for example, pagka tinanong, yung patungkol sa anumang bagay, right? Anong pangarap mo? Kamusta yung relasyon mo sa magulang mo? Kikilalanin mo kasi dapat lahat, di ba?
At yung tao, hindi, ayokong pag-usapan yan. Ang gusto kong pag-usapan tayong dalawa. Kasi ang importante ay tayong dalawa. Ikaw naman ang pakakasalan ko, hindi yung pamilya. Hindi yung pamilya mo. Kalokohan. Kalokohan. Of course, hindi totoo yun. Kasi pagka pinakasalan ko si Marge, ibig sabihin, tinanggap ko yung pinanggalingan ni Marge. Kailangan kong malaman kung saan siya galing. The same thing sa kanya. Alam niya yung relasyon ko sa pamilya ko. Alam niya. Hindi yung siya lang pinakasalan ko, ako lang pinakasalan niya. Of course, siya ay sumama sa kamag-anak ko. Yun, naging part ng kamag-anak ko at ako ay naging part ng kamag-anak niya. Yung mga romantikong bagay na yan, you and me against the world. Hindi importante yung kabobohan yan. So, may mga tao na hindi nag-open up. Sa umpisa pa lang, komportable ka kaya na makipagrelasyon sa tao nun? Ganong alam mo na hindi nag-a-agree yung tao? Mhm. At kayo na mga single, you have to really listen kung ano yung mga sinasabi sa inyo. Hindi yung porket na lagi na lang nagpapadala, may every time na nag-meet kayo, lagi na may bouquet ng flowers, chocolate, and then kahit na alam mo naman na you can sense, especially kayo na matured, especially kayo na gusto nyo talaga na maging yung gusto nyong pasukin is maging really blessing galing sa Diyos. You can sense na itong tao na to is really magiging malapit ba ako sa Diyos o siya mismo yung magpapalayo sa akin sa Diyos. So kayo kailangan ninyo talaga ng maging spiritual pagdating sa isang area na yan. Kasi kapag nagkamali kayo, really mahirap na buuin. Kasi yung tiwala is mawawala. Yes. So kayo na mga single, kayo na gusto nyo talagang seryosohin yung inyong love life, you have to really pay attention. Huwag kayong magpadala sa pressure. Right? Kasi marami, like example, nung nag-work tayo sa Hong Kong, right? Marami, every time na uuwi sila, lagi na, yung family nila, lagi na merong ipapakilala. And then, matanda ka na, ikaw lamang yung magiging tiya ka na ng mga pamangkin mo, o lola, lolo. So, ito, bagay naman kayo. So, magpapadala kayo sa pressure, and yet, akala, magbait naman yan kasi kilala ko naman yan, kilala natin yan. Yeah, kilala niya, ba't ikaw? Kilala mo ba siya? So, kailangan kayong mag-ingat, especially sa aspeto na yan. Yung power of amen, ibig sabihin may agreement. Every time may agreement, merong power. Kung walang amen, walang agreement, then wala. So, this is a very big lesson for us. And to finalize, sabi ng Panginoon, sa Genesis mismo, look how powerful yung agreement. The Lord said, there is now one people, and they all have one language. This is what they have begun to do. Kasi nagtayo sila ng tore, yung tore ni Babel. Iisa lang yung language nun. So, yung Diyos ang nag-confess. Sabi niya, itong mga taong to, iisang bayan lang sila, iisang language lang sila, na nagkakaunawaan sila, at tingnan nyo kung anong ginawa nila. This is what they have begun to do. And now, all that they plan to do will be possible for them. Diyos yung nag-confess ng power ng amen. Mm-hmm. Sinabi niya, of course, sa kasong to, ang ginagawa ng mga tao sa Tore ng Babel, mali. Kasi gusto nilang magpayo, gusto nilang maging parang Diyos. Yeah? Pero, nung makita yun ng Diyos, yung Diyos ang nag-confess, sinabi niya, tinan mo itong mga tao to. Isa lang yung language nila, nagkakasundo sila, at dahil sa nagkakasundo sila, anumang plano nila matutupad, anumang plano nila magagawa, maaabot nila. Ganyan ka-powerful ang amen. Ang amen, anumang bagay, okay, kami ni Marge, magkasama kami, anumang i-agree namin, it will happen. That's it. Now imagine kung walang amen. Broken ang lahat. Mm-hmm. Pwede yung isa is very, let's go. Kapag yung isa ay hindi agree, broken. That is why, importante na maghanap ng isang tao na may parehong espiritu, parehong isipan, parehong vision. Hindi necessarily kamukha mo, right? Bagay kayo, magkamukha kayo. No, hindi mo gusto ng kamukha mo, right? Nakatakot yan. Right? Parehong isip, parehong espiritu, parehong faith, parehong values. Ha? Pareho.
listen to this. Kung walang amen, babagsak yan. Just like nangyari sa Torre ng Babel. Anong ginawa ng Diyos? Kasi nga, yung ginagawa nila ay may pangit na intention. Binago ng Diyos yung language. Ngayon, nagkaroon na ng iba't ibang language. Yan, nag-confusion sa language. And what happened? Hindi na magkaintindihan yung mga tao. So, since hindi na sila nagkakaintindihan, wala ng amen, what happened dun sa project nila sa Torre? Bumagsak, no more. Hindi na, paano tatapusin? Hindi tayo nagkakasundo. Analyze. Kayo na mga married, analyze. May amen ba sa marriage nyo? Kayo na mga single, yung kung may ka-relasyon ka na, boyfriend o ewan ko kung sino, amen ba yung nandyan? Just think. At ikaw na wala pang karelasyon, very well. Think about this subject para alam mo na kung anong hahanapin mo. Ang hahanapin mo, hindi yung gusto mo. Okay? Gusto mo nga, pero iba naman yung plano sa buhay. Walang kwenta. It doesn't work. Iba yung espiritu, iba yung faith, iba. So, paano na? Think about this. Marge, isa to sa pinaka-importanting bagay na kailangan intindihin ng mga tao. Kasi kung walang amen, papalya yung relasyon. Sigurado, yung Diyos mismo yung nagsabi na kapag yung tao is nag-agree, pwede silang maabot kung ano yung gustuhin nila. Pero, Walang imposible. Pero kung, walang agreement, then, hindi rin matatapos. So, kayo na papasok pa lang sa isang relationship, kailangan nyo talaga really na tingnan, right? So, kayo na sa isang relationship na, meron ba kayong agreement? Nag-a-agree ba kayo kung ano yung gusto nyong maging sa future? Kayo na may mga asawa na nag-a-agree ba kayo sa sa pagpapalaki ng inyong mga anak, sa finances? Something na really, this is very crucial na dapat pag-usapan. Kasi kung bahala, okay na, ikaw na rin mag-decide, and then yung tao is, go with the flow na lang. But hindi naman din yun maganda. Kasi alam nyo na yung tao is, meron siyang somehow gustong gawin, pero dahil sa ikaw lagi yung nasusunod, then said, okay, better na, sige, ikaw na lang. Pinakamaganda. For example, kayo na couples. Pinakamaganda, mag-usap kayo. Magandang mag-usap kayo. Yung lesson na natutunan ninyo sa love walk, kailangan yung gawin. Pag-usapan ninyo kung anong dapat pag-usapan. I think nasa inyo yung mga brochure, yung mga questions. So kailangan nyo yung, gamitin kung kailangan. Hindi naman kailangan tanungin yung parehong bagay every time. But just to give you yung guidance, yung instructions. And this is what's going to help yung sa relationship ninyo. Okay, but understand again na merong power yung amen. Merong power. Ang power ng amen, everything becomes possible. Kung pareho kami ni Marge ng salita, hindi Tagalog, okay? It's not about yung Tagalog. I think you are understanding yung spirito, di ba? Isa lang yung language namin. Ibig sabihin, isa yung gusto namin. Isa. My friend. Then, lahat daw ay posible. Very powerful. Huh? All that they plan to do will be possible for them. Very powerful. Alright? Yan po yung lesson natin for today. May the Lord bless you all abundantly at magkita-kita po tayo sa susunod uli. Okay? God bless you. And dyan sa Hong Kong, mamayang gabi, meron naman yung sa English version nito. Okay? Mamayang gabi dito sa Cubao. I think alas 7 yata? Alas 6? Yeah, 7 p.m. Alas 7 yung service. So we will be here with Marge. Kung may kakilala kayo, kapamilya nyo nandito, yung asawa nyo, sabihin nyo pumunta. Habang nandito kami sa Manila, dito sa Philippines, gagawin namin yung ibang mga service. Isa dito ay yung love therapy kami gagawa. So, papuntahin nyo. Para isa lang yung mentality, isa lang yung isipan. Okay? Talaga, God bless you po at magkita tayo ulit next time. Bye-bye.